me, that's the best way to shut down yung argument din ni sabi ni Robin Hood. May Article 6 pa sa destabilization, iba. Okay, sorry. But for me, yun na yun sabi, no? That's already reflect. But kasi, like, that's for me. Like, even Robin Hood, wag natin sayangin yung ating talino. Parang naubo ka na sa kaya gusto tubig. Tumataas yung kilay ko habang naubo ako. Like, ang dami nangyari sa aking mukha. Kaya sila natatakot na mag-proceed with the trial is not because they're afraid of the Vice President, but because they are protecting the Vice President. They are enablers of the Vice President. They've been cuddling the Dutertes for quite too long. And that's the reason why umabot tayo sa ganito, di ba? Ayaw nilang mabilad yung ebidensya, which is why they're acting like as if they're the lawyers of Sara Duterte. Imagine mo, ang nagmo-motion, Senator Judge. Ang nagdedepensa, Senator Judge. Nagmo-move to dismiss, Senator Judge. Wala pa kayo mga abogado doon ni Sara Duterte. Walang kailangan gawin si Sara Duterte. Sila mismo yung nagbablock. They've cuddled the Vice President for far too long, or the Dutertes for far too long. Nanampal na yan si Sara Duterte ng sheriff dati. Kaming mga abogado, mambabae ka, magmura ka, di ba? Ang dali mo madisbar. Ito, sinapak yung sheriff who was enforcing a court order. Anong ginawa? Wala man lang disbarment case. Wala man lang administrative case. Wala man lang ombudsman case, di ba? Pinagpapatay. Abogado si Sara? Abogado yan, di ba? Pinagpapatay ni Rodrigo Duterte, kinarne na yung mga taong bayan from Kian de los Santos to Kulot, di ba? To 30,000 people by the estimate of the International Criminal Court. Asaan ang kaso niya sa Pilipinas? That's the reason why the International Criminal Court had to come in, di ba? To make sure that there's going to be justice. After the Farmally scandal, triniple na yung utang natin, di ba? Imagine mo sa mga nagsimula ang Republic of the Philippines, ang utang natin 4 trillion. From the start of the Republic, after the Duterte administration came in, 12.3 trillion, triniple yung utang ng Pilipinas. Again, where is the accountability? Nothing. Nada. Diba? So, they've cuddled the Dutertes for far too long, and until now, they're still trying to cuddle the Dutertes, to protect the Dutertes, and to enable the Dutertes. Kaya tayo ganito. Walang culture of accountability. In fact, yung mga dapat nag-hold ng mga tao na to ng accountability, sila yung main enablers, sila yung main cuddlers. Is this the article that could actually be a big problem? For me, ang strongest is Article 2, and later pag-usapan natin ang Article 4. Yes, No? Pero yung Article 2 is interesting. It's hindi lang yung 125 million ang pinag-uusapan dito. Ang total na pumasok the confidential funds kay Sara Duterte is 600 plus million. No? OVP and DepEd. Now, before, ang OVP, wala naman yung confidential funds. Ang DepEd, wala naman yung confidential funds. Hindi naman ang trabaho related sa national security ang DepEd. I-educate mo yung mga NPA kasi ba kayo kasi metal ni sabi sukat niya is tapos, mas mataas pang confidential funds ng malayo ng Office of the Vice President kaysa NICA, kesa Coast Guard, di ba? SWAT, intelligence, Actually, dealing with national security concerns. Having said that, anong ginawa ngayon dito nung ni Sara Duterte? 125 million, sinabi ginastos niya raw 11 days, di ba? Actually, hindi totoo. Hindi totoo yun. Mga kaibigan, hindi totoo yun. Huwag kayong maniniwala doon. It wasn't 11 days. Di ba? Kasi 4 doon, national holiday. Christmas, New Year, Rizal Day, kasama lahat yan, no? Tapos, working days mga kak. paano mo gagastos yun? Dapat nagpapahiga ka. Di ba? Ginastos niya pa rin. At Busy. 125 million in mga 7-8 days. Wow. And 1 then, week basically. ang justification is nag-contract daw siya ng safe houses. No? Yung safe houses na yan, kinompute. Pag kinompute mo yung safe houses, around 1.6 million a day. Ano, Lahat ng mga tao dito, 7-star. ilibre ko kayo lahat sa Soler. Ilibre ko kayo lahat sa Soler. Hindi tayo amot ng 1 million. Tigi, isa yung Dubai. Sama pa Abu Dhabi. kita mo yun, 100. Libre ko kayo 100. Hindi tayo amot ng 1 million, di ba? So, ang question is, sino itong mga tinago mong ito? At saka, bakit ganyan kamahal? At saka, saan? At saka, bakit nung niliquidate na ito na yung lumabas, lahat na chinisira yung pera ng bayan, di ba? Kasim, Nova, di ba? Ano pa yung mga... Marian Rivera. Mango, Tanigin, Kasim. Talaga, sinisim. Kebaba yung... So, ang ano dyan sa akin is, grabe brazen. Yeah. Wala nang kahihiyan. Makapal ang muka. Makapal ang muka. At para sa kanila, never naman kami mahuhuli eh. Kaya kahit na anong sulat-sulat namin dyan, wala yan.
takot naman kayo sa amin eh. You know why? Kasi sabi nila, that's what they've been doing In Davao, yeah. ang pinakamataas na confidential funds ng local government unit was Davao. Again, dahil kinadal ang mga Dutertes for the longest time, 30 years, walang nangahas mag-investigate dyan except sila Ila de Lima na pinakulong nila, feeling nila they could get away with it. So, ang nakakatakot pa dyan is yung sulat doon sa mga vouchers na kung sino-sino mga pangalan ng chicheria, no? At saka Kasim at ilan ba yung mga kung ano-ano matatawa ka di ba? But it also tells you again, this is also a hardware problem, right? Some are saying she doesn't even have the kind of staff to do this at the higher level. So like it's not Hindi, pwede namang mahuhusay at magagaling ang staff, pero sobrang walang Wala, di namin kailangan magtanggol. tiyan na maaari silang Correct. Impunity. pero yung staff niya galing so San Jose. wouldn't be surprising. Yung liquidation, kung makikita mo, nakakatayo ng balahibo. Pare-pareho ng tinta, pare-pareho ng penmanship, supposedly iba-ibang tao. Yan ang mga lalabas sa ebidensya na makikita natin. Kaya, alam mo, pag nagka-trial dito, matatakot, makikita talaga ng tao rin, sinichirya mo yung pera ng bayan, 8 araw mong ginastos, 1.6 million every day, tapos nung niliquidate mo pa, pinaglaruan mo ba yung pangalan, buti pa yung kay Napoles, alam niyo ba ginawa nung kay Napoles? At least kumuha ng listahan ng mga pumasa ng board exam. Di ba? Kumuha ng mga pangalan ng board exams, nag-liquidate. Ito, habang kumakain ng lomba, kumakain ng uwishi, kumakain ng sempura. Kaya ito yung dahilan kung bakit dinedelay yung impeachment trial. Kasi ang tanong ng mga kababayan natin, una, parang marami namang Duterte-aligned na senador eh. Parang kaya naman nilang ma-acquit. Ba't sila natatakot sa trial? Because what they fear, I think, is that pag lumabas itong ebidensya, araw-araw narinig ng mga Pilipino sa TV, sa radyo, sa Facebook, sa lahat, marirealize nila na grabe yung Lantaran. paglantaran. Ebidensya. At ninakawan sila. At hindi lang si Sara yung matatakot na ibig sabihin nun, public opinion will turn against her, babagsak yung kanyang satisfaction ratings, kagaya nung pagbaba nung satisfaction ratings niya bago mag-eleksyon. But more importantly, yung mga senator judges, dyan din takot. Yeah. Kasi ibig sabihin, hindi nila pwedeng laruin yung paglilitis. Halimbawa, magkaroon ng botoan, tapos sa Article 2, siya ba ay convicted at acquitted? Imaginein mo naman to vote to acquit the Vice President on something that ganun kalala yung evidence. Diba? Tsaka nangyari na sa EDSA 12. Exactly. Nangyari sa EDSA 12. They had the numbers to block the evidence. What happened? People revolted, di ba? And therefore, nawala yung... But yung senadors nila bugbog din. Tandaan rin natin nung panahon ni Corona, ha? Ang count noon is around 16 senators would want to acquit Corona. Pero nung lumabas yung AMLAC report, di ba? Afterwards, most of them said, yung ebidensya malinaw di ba? So ayaw nilang mapunta doon kasi hindi pwede. Yayariin din sila ng taong bayan kung lumabas yung ebidensya. At may political fallout pa yan. Kung wari ma-convict kasi wala nang choice senator judges, evidence, clear, wala silang choice, i-convict nila. Ano ngayon gagawin ni VP Sara pag natanggal siya sa posisyon? Baka kakanta niya ngayon yung mga enablers at cuddlers niya. Ito ang mga sumuporta sa akin na gastusin ang confidential funds. At di ba, syempre wala na siyang future sa politika. Spider's web. So gaganti yan kasi napaka-vindictive rin ng mga yan, di ba? So Article 3 is bribery and other facts of graft and corruption in In violation of RA 3019, di ba? Yeah. Pero Article 4, ang ebidensya dito is yung AMLC report, Anti-Money Laundering Council, na may joint account Yun. si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte at ang pumasok na pera doon is around 2 billion pesos. Ngayon, pag lumabas yan, at tandaan niya, may power ang impeachment court to subpoena this, di ba? At yung Anti-Money Laundering Council report, di ba? Hindi yan pwedeng baguhin kasi pinapanood yun ng international community, di ba? Kasi kaya tayo meron yung anti-money laundering law, it's because we are preventing global laundering, di ba? For terror. Pwede na ma-blacklist. Blacklist. Parang right now nga, medyo nasa hot list na tayo, di ba? So, So intact yung report na yan. Ang question na lang is kailangan ibilad. 2 billion pesos ang approximate total transactions doon sa bank account nila. At nag-deposit pa yung last week to yung verify. Yes. Di ba? Lumabas Buhay pa yung yung pangalan. Oo. At Sara Duterte, Rodrigo Duterte, and ang anticipation 2 billion. Ngayon, ano mangyayari dyan? Ipapasabpina nila
mismo yung bank record. Patay tayo dyan. At pag lumabas yan, paano mo i-justify ang 2 billion? Kasi kahit na nung nagsimula sila sa serbisyo publiko, hindi naman walang negosyo raw yung mga Duterte daw, bukod siguro sa gobyerno, no? Pero kung ninenegosyo nila yung pera ng bayan at gobyerno, right? Kahit yung sweldo nila hindi aabot hindi aabot ng 10 million 2 billion pesos. Habang yung mga tao, di ba, naghihirap, Yeah. ilang classrooms ang pinag-uusapan dyan, ilang textbooks ang pinag-uusapan dyan, ilang ospital ang kayang i-generate, i-build ng 2 billion pesos. Ito lang to sa iisang bank account. Absolutely. Sa iisang bank account lang to. Pag nasampi na yan, I think it's very serious. Now, balik tayo doon sa Article 3 kasi medyo related. Bribery or graft and corruption. Ano yung sinabi dito na uncover nung mga investigations? Si Yusek Munsaya, very close classmate yata ni Sara Duterte, no? Nag-testify na nilalaro nila yung bidding process ng computerization ng Department of Education. Can you imagine? Sa gitna ng education crisis, na hirap na yung mga nag-aaral, na kailangan nila yung computerization and digitalization ng ating educational system, 500 million pesos worth of contracts, lalaruin mo yung procurement process. Yeah. At ang nag-testify mismo is schoolmate ni Sara Duterte, no? So I think this is crucial because education secretary ka at alam natin na education crisis, tas ganyan yung gagawin mo. Future pa ng mga kabataan, ang ninakawan mo, mga bata, next generation. So actually, if you look at yung number 5, Article 5, high crime of murder, parang medyo number 1 din to. Acts of destabilization, high crime, medyo number 1 din to. Actually, you can cluster it into 3 basically, right? Pero ang accusations dito sa high crime and murder, Sige. pinagpatuloy ni Sara Duterte based sa testimony ni Ed Ito yung EJK. at Las Cañas, Okay. na talagang pinagpatuloy niya yung Davao Death Squad when she was named. Right. Hindi lang niya tinolerate, sinabi niya ipagpatuloy natin yan and actually Yeah. ordered that the killings would continue under Davao. No? That's Article 5. Ano ebidensya dyan? Testimony ni Las Cañas, Yeah. tsaka ni Matumato doon Na ginamit sa ICC. na ginamit sa ICC. So Dino, singit lang. So that means na maaari din siyang mapatawan ng warrant of arrest bilang co-perpetrator sa ICC kasi andun yung proceeding. testimony So, ni meron na siyang Isa ICC, adjacent, relevant. Correct. So baka rin dakipin rin siya, 'di ba? Sana rin, no? And Article 6, no, yung destabilization na ito. Natakot ako para sa Senado. Oo. If I were Sara now, I would think about the creative ways to prevent this trial. Itong destabilization, to Article 6 again, let's be fair. I think ito yung hindi ako sure kung malakas, pero may ebidensya, no? I'm appointing myself as the designated survivor, di ba? At tandaan niyo, designated survivor sa Netflix, di ba? Pinasabog mo ang Kapitolyo, may isa lang na nabuhay, siya yung magiging presidente ng Pilipinas, di ba? Ano yung pinapalabas mo doon? Or threatening basically. Threatening. This is before Sona, last Sona. Before the Kaya Sona. nagdoble yung, imagine how much they had to spend more just for security. Millions ang dollars ang pinag-usapan natin dito. Again, waste of money just because someone said something at best dumb, at worst actually scary, right? And let's go to the last word. Ito, ano na to? Warrant influence. The totality of the vice president's conduct as the greatest vice president, the most amazing, beautiful people, amazing people. Ano masabi natin yung kanyang... Ito parang conclusion hindi wala siyang ebidensya, di ba? Ang parang sinasabi niyan, the totality of the VP Sara's conduct render her unfit to be vice president. Totoo naman, di ba? Pero parang conclusion yun Ito bang klaseng tao ang gusto natin maging potential Sa president? publiko, iisipin mo lang naman, karapat dapat pa ba siya? Gusto natin, di ba? Para sa ating mga, sabi nga nila, saling lahi. For the next generations to come, this is the kind of vice president that we want. You don't think so? This is why we say the impeachment trial is also, di ba, a political process. Kasi basically, the senator judges are also judging whether fit or unfit. Which reminds me, because it's a political process, I think we should be communicating well.